Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oo, Ramon, kumpletong-kumpleto yan. Ni piso, wala nakulang dyan. Mabuti naman tumupad kayo sa usapan natin. Natunghen nga nating dumating na ang Red Phoenix sa planta, kung saan ay agad din silang sinalubong ng mga tauhan ni Olga. Kaya sinamahan nila ito sa itaas, kung saan naghihintay na nga sina Ramon at Don Julio. At nang matapos nga ang kanilang kamustahan, ay hiningi na nga ni Ramon ang kanilang utang. Kaya naman si Roy ay binigay na ang 2 bag na naglalaman ng mahigit 150 million pesos. Kaya kahit papaano ay natuwa nga si Ramon at inutusan na si Severino para ipabilang ito sa kanilang accounting. Kaya nakiusap lang si Ramon na susunod ay huwag na siyang babastusin. Kaya humingi rin ng tawad ang asawa ni Angkong sa nangyari at nagkasundo ng kalimutan na nga ang nangyari. At si Rigot naman ay nakatanggap na nga ng tawag sa radyo na inaatasan ang lahat ng backup na pumunta sa planta kung nasaan sina Jacobe at Samonte. Kaya dali-dali na ring umalis ng Quiapo sina Rigor at Mando. At si Don Julio naman ay patuloy ang pagbati sa mga VIP ng kanilang grupo. Kasama na si Don Mariano. Nagigil na ngang makilala ang tagapagmana ni Ramon, lalo na maaaring makatransaksyon nila ito sa mga susunod na taon. At si David naman ay natapos na ngang magpalit ng kanyang damit at kampante siya sa kanyang gagawing pag-arte ay makukuha niya na nga ang loob ni Ramon, kasama na rin ang lahat ng kanilang mga kasosyo sa negosyo. Magiging sunod-sunod na rin sa akin. Ngayon pala, pati sila, mapapabilib na rin sa akin. Lahat kayo, lalaroin ko. Kaya nang kinuha ni David ang kanyang pabango sa bag, ay di niya napansin na nalaglag na ang kanyang ID. Pero hindi na ito nakita ni David at tuluyan na ngang umalis ng CR. At si Ramon naman ay dumating na nga sa VIP room kung nasaan ang lahat ng kanilang kasosyo. Kaya hindi na pinatagal ni Ramon ang kanilang paghihintay at agad na pinakilala si David bilang kanyang susunod na tagapagmana. Kaya si David ay taas noong umakyat sa stage para makipag-cheers kina Ramon bilang celebration ng kanyang pagmana sa kanilang negosyo. Pero hindi magawa ni David na uminom ng alak. Kaya nagsalita ito ng pasasalamat sa kanilang pagpunta. Pero biglang nagbago ang lahat nang ikinuwento nga ni David ang kanyang ama na pulis at pinalaki siya na kahit kailan ay huwag gagawa ng mali at iginiit na masaya na nga siya sa simpleng buhay. Kaya gulat na gulat sina Olga at Ramon sa sinasabi ni David. Ganon din ang kanilang mga kasosyo na di maiwasang magbulungan. Makarang marinig nga nila na may amang pulis ang tagapagmana ni Ramon. Kaya si David ay humingi ng tawad sa lahat at tinanggihan niya ng harap-harapan ang alok sa kanyang maging drug lord. Kaya tuluyan itong lumabas. Kaya naman si Olga ay di na nga nakapagpigil at hinampas pa si David. Pero wala na siyang magawa nang tuluyan na nga itong makalabas. Kaya si Ramon ay nanlilisik na ang mga mata habang nakatingin kay Olga dahil sa nangyaring kahihiyan sa kanilang meeting. At sa paglabas nga ni David ay maluwa-luwa pa ito, pero unti-unti ring nagbago ang kanyang muka sa kanyang paglayo. At kumpiyansa siya sa pinakita niyang arte sa loob ng meeting ay paniguradong maniniwala na nga si Ramon na siya. Tingnan lang natin kung hindi pa rin sila maniwala ako. Langgol. Kaya si Ramon ay gigil na gigil sa nangyari at di maiwasang mapag-initan si Olga. Kaya di naman maiwasan ng dalawa na magtalo. Kaya si Don Julio ay sinabihan na nga si Olga na sundan si Tanggol para kausapin. Kaya sa paglabas ni Olga ay gigil na ito at gusto na ngang tapusin si David dahil di siya makapaniwala sa ginawa nito sa loob ng meeting. Kaya naman si Ramon ay todo ang paghingi ng paumanhin sa nangyari. Pero dahil dito ay nawawala na ang kumpiyansa nila Angkong kung magagawa ba ng anak ni Ramon na ituloy ang kanilang negosyo. Dahil para sa kanila ay masyado itong mabait para pagkatiwalaan ng kanilang negosyo. Pero hindi nila alam ay nagsimula na nga ang mga pulis sa kanilang plano. Makarang dumating na nga ang kanilang mga backup. Kaya sina Rigor ang napili na mamuno sa kabilang grupo habang ang kabila naman ay sina Jacobe at Samonte. Kaya hindi na rin nagtagal ay nagsialisa na nga ang mga ito habang ang mga kaibigan naman ni Tanggol ay di maiwasang kabahan, lalo na unang beses nilang papatay nang walang kasalanan sa kanila. Pero wala silang magagawa dahil bantay sarado nga sila ni Chief Espinas na naghihintay lang sa loob ng sasakyan. Kaya naman si Bubbles ay binalaan na si Tanggol kung maibubuga ba ang kanyang mga kaibigan o puro hangin lang ito.
pero sinigurado ni Tanggol na maaasahan May bubuga ba yung mga kaibigan mo? Baka puro forma lang yan, tapos ampaw. Alam mo, Bubbles, huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi mo pa kami makakilala. kaya di maiwasang tanungin ni Tanggol si Bubbles bakit niya ito ginagawa. Pero para kay Bubbles ay mga demonyo ang kanyang pinapatay, kaya kahit anong sabihin pa ni Tanggol ay di na magbabago ang kanyang pananaw sa kanilang trabaho. Pero ang di nila alam ay dumating na nga ang mga pulis at agad na nilusob ang factory, kaya napilitan na rin ang mga tauhan nila Ramon na lumaban at makipagpalitan ng putok. Kaya nagulat si David na makita ang kanyang ama kasama sa operasyon, at dahil sa dami ng putok ay rinig na rinig din sa pwesto nila Tanggol ang nangyayaring gulo sa loob, kaya inilabas na rin nila ang kanilang mga armas habang naghahanda sa paglabas ng Red Phoenix. Kaya si David ay dali-dali namang tumakbo pabalik para balaan si Ramon, na di maiwasang pagdudahan si David na siya ang nagdala ng mga pulis.